10 years to cut down the trees by hand to clear the way for an airstrip at their mountainous village. And Gary's mission plane was the first to land. This was a big event. As Gary stepped out of the plane, the crowd... "Is this a Seventh-day Adventist playing?" a man asked. The villagers had seen the three angels logo on the airplane's tail. Gary was surprised. Saminka was a village previously accessible only by a long trek by foot, so he hadn't expected the villagers to have heard about the Adventist church. The villagers soon told him that many of them were keeping the Sabbath. The reason, they said, was because of a Seventh-day Adventist dog. The story started several years earlier, just across the border in Papua New Guinea, when an Adventist pastor named Moses and a lay pastor named Darius had the same dream on the same night. In the morning, one said, "I had a dream last night." The other said, "I did too, but I didn't want to tell you." They both had seen an angel in the dream, and the angel said, "Go to Saminka." A few days later, the two men set off on a 3-day hike to Saminka. Arriving at the village, they announced evangelistic meetings would be held every evening for a week under a tree on the far side of the village. But by the day of the first meeting, Pastor Moses fell ill with malaria. He was terribly sick, and the villagers predicted that he would die. "But if he gets better, then we will listen to him at the meeting," they said. All day, Pastor Moses was sick, but at 5 p.m., he suddenly felt better. He took a bath and preached. Afterward, he fell very ill again. This happened all week. He was sick until 5 p.m., recovered, took a bath, and preached. Then he sank back into bed. At the meetings, he told the people about the Sabbath and cautioned against eating unclean meat such as pork. Wild pigs are a popular dish in the Papua Mountains. When the week ended, Pastor Moses made an appeal, but no one came forward. Pastor Moses and Darius returned home, deeply disappointed. They wondered why they had had the dream without any results. Back in Saminka, life resumed as normal until Saturday morning. The village's best hunting dog, Dolby, got up and headed down the trail. His owner and other villagers thought he was onto something, so they followed. Dolby went to the tree where the missionary had spoken and sat down. The villagers thought that was strange. The next Saturday, Dolby did the same thing. He got up, walked over to the tree, and sat down. He refused to hunt on Saturdays. The villagers had noticed that Dolby had stopped eating pork, too. He refused to hunt for wild pigs and other unclean animals. "Dolby has become a Seventh-day Adventist," one villager said. "If he worships on Sabbath, we should too," said another. Many villagers began to keep the Sabbath and stopped eating unclean foods. Gary, the mission pilot, was so excited when he heard the story, and he later called Pastor Moses. The pastor was some distance away from Saminka, so he contacted Darius and told him to plan on spending a year at the village, teaching the people about Bible truths. Today, about half of the village of 200 adults and children worship on Sabbath, and 21 people have been baptized. Dolby still doesn't eat unclean food. The villagers say he is a very healthy dog. Ay, ito.
Yung isang way. Ingat sa puwit nila kanyang orinti. Kailangan namin ng mic sa audience. Makuryente ka. 1, 2, 3.
pala Testing. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo ay binigyan ng magandang panahon sa araw ng Sabat at tayo po ay nagkasama-sama ngayong Sabat, of course. Sa mga ngayon lang po dumating, welcome po sa ating, we call it year-end. At sabi nila ay spiritual retreat na rin daw po. Ano man ang gusto nyong itawag, basta tayo po ay nandito upang purihin at luwalhatiin ang Panginoon sapagkat siya po ay napakabuti at nararapat na luwalhatiin sa lahat ng panahon. Amen? Salamat po sa awit na ating napakinggan. Jesus never fails. Kagabi sa amin pong meeting, hindi po nila sinabi sa akin na iksian lang yung aking mensahe. Pero ang sabi po nila indirectly, kakain na po tayo, Pastor, di ba, ng 11:30? Alam nyo, pag nakarinig ka ng ganong mga linya, mga kapatid ko, parang alam mo na ang ibig sabihin. Tayo naman ay isang pamilya, kaya nagkakaunawaan po tayo. Nais ko pong welcome. I don't know kung narito pa po sila, ang mga taga Kubo side. Narito po ba kayo? Ayan, maraming salamat po at nag-join kayo. Nakapunta po ako sa kanilang anniversary po ba yun? Anniversary. At kahapon ay nalaman namin na nandoon po kayo. Hindi po, iba lang po ang church location nyo, pero tayo po ay isang family. Amen? Ayan. Kawayan po natin ang mga taga-Kubo side. Alam nyo ba na sila ay nagtatayo ng kanilang bagong kapilya? Tama po ba? Ayan. At kahit hindi nila sabihin, sinasabi ko na po sa inyo, nagtatayo po sila ng bagong kapilya. Ipanalangin po natin sila, alalahanin po natin sila, sila po ay ating mga kapamilya. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Dear God, salamat po sapagkat napakabuti nyo sa amin. Nandito kami dahil bilang isang pamilya, nais naming kilalanin kayo at nais naming pasalamatan kayo sapagkat tapat kayo sa lahat ng pagkakataon. Nais din po naming pasalamatan kayo sa kaloob na family sa bawat isa sa amin. Marami mang iba-iba man ang aming pinanggalingang pamilya. Iba-iba ang estilo ng pagpapalaki sa amin. Ngunit kami po ay grateful amang banal dahil ang mga magulang, ang mga anak, even grandparents, ay mga blessings po para sa amin. Salamat din po sa mga sa spiritual family na mayroon kami. Yan, ang Tubuan Church and Kubo Side na ngayon ay sama-samang sumamba sa inyo. Papasalamat din kami sa presence ng aming mga nauna sa panampalataya, ang aming mga magulang, ang aming mga retired pastors na narito, ang aming mga teachers at lahat ng mga manggagawa na narito, O Diyos, at lahat ng mga church officers na kasama namin. O Amang Banal, sa aming pakikinig sa inyong banal na salita, hiling namin buksan niyo ang aming mga puso at isip sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ay grade 2. Ako ay sumali ng taya-tayaan. Alam niyo po yung taya-tayaan? Sinong nakakaalam? Nagtaya-tayaan po kami samantalang kami ay naligo sa ilog. Yes. I-touch mo po yung, kung ikaw ang taya, kailangan mong matouch yung ibang, kailangan mong tayain. Dahil ako po ang pinakamaliit, ang akala ko ang aking kuya at yung mga kapitbahay namin grade 5, grade 6, akala ko po ay naglalakad pa rin sila. Pero po, yun pala ay lumalangoy na. Sa makatuwid, hinabol ko sila, yun pala ay hindi ko naabot, yun pong lalim. Kaya ang akala ko at the age of grade 2 ay tapos na ang buhay ko. Dahil bumaba ako nung ako ay pumadyak, umangat ako, huminga ako, tapos pagbaba ko uli, parang nakaapat na pabalik-balik na po ako. Sabi ko parang last ko na po ito, hindi ko na kaya. Kasi po nakailang inom na po ako. Pagbaba ko, kasi gusto kong huminga, binubuka ko yung aking bibig. Pagdating sa taas, bago pa ako makahinga ng madami, nakakainom na ako ng tubig.
Baba na naman. Sabi ko, Lord, ito na talaga siguro. At dahil lumaki ako sa Adventist family, sabi ko, paano na? Hindi pa man din ako nabinyagan. Mamamatay na akong hindi nabinyagan. Alam nyo, noong parang handa nang sumuko ang aking hininga, meron pong kamay na umabot bigla sa akin din pong kamay. At ang sabi ay, halika. Narinig ko yun. At ang humila sa akin ay ang aking nag-iisang kuya. Dinala niya ako sa tabi ng ilog, of course. Pinagpahinga ako at sabi, sumuka ka. Hindi marunong ang kuya kong mag first aid. Sabi niya, isuka mo lahat ng nainom mo. Sabi ko, paano ba? Pero alam ko, busog na busog po ako ng tubig. Sabi niya, isuka mo yan. Alam niyo po, tumigil kami. Pero alam niyo, hanggang ngayon, hindi ko nakalimutan na ako ay narito sa inyong harapan. Maybe some of you have heard this story. Ako ay narito sa inyong harapan dahil sa pamilya na mayroon ako. Dahil sa aking kapatid. Hindi ko alam kung paano kayo pinagpala ng Panginoon dahil sa inyong kapatid. Kung paano kayo pinagpala ng Diyos dahil sa inyong mga magulang. Kung paano kayo pinagpala ng Diyos dahil sa inyong asawa o sa inyong mga anak. I don't know, but I know God has blessed you sa paraan na nais niya. Amen? Alam nyo ba na naging popular na sa Cavite ang kwentong Las Vegas na nagsimula lang lahat sa tubuan? Yes? Pati sa Union, sa NPUC, alam na po nila yung kwentong Las Vegas na nagsimula lahat sa tubuan. Dahil isang gabi, hindi makatulog ang aking asawa. You know the story. Hindi makatulog ang aking asawa. Galing po ako sa visitation na ang silang noon ay 2 distrito pa lang. Ngayon ay 6 na. Sabi ko, Mami, ba't hindi ka pa matulog? Sabi niya, paano ako makatulog? Wala na tayong isasaing bukas. Tapos wala pang sahod. Ang area chairman ko noon ay hindi na pala si Pastor Puentes. Sabi ko, pag hindi ka matulog, wala rin naman tayong bigas bukas. Maigi nang nakatulog ka na gutom kaysa sa gutom na puyat pa. Ay di natulog ako dahil ako'y pagod. Sabi niya, Daddy, humihili ka na. Sabi ko, matutulog nga ako. Sabi niya, ako hindi talaga ako makatulog. Kaya dahil siyempre mahal ko naman po yung asawa ko, hindi ko alam kung naririnig niya. Sabi ko ay mag-pray na lang tayo. Anong magagawa ko? Wala naman talaga kaming bigas. Yung sinaing namin, Las Vegas. Kaya nakarating kami sa Las Vegas na walang passport, walang visa, lahat wala. Pero nakarating kami. Mag-anak pa. Pero multiple visa po yung nakuha namin. Kasi nakailang beses din kami nakarating sa Las Vegas. Alam niyo kung matok? Si Nanay Nori, hindi ko alam. Hindi pa kami ganun kakilala noon kasi bago kami sila. At ang sabi niya, Pastor, paistorbo. Hindi ko kilala na siya. Sabi ko, sino kaya ito? Nangiistorbo, 10:00 na ng gabi. Di, alam nyo, pagka kumatok sa pintuan ng pastor, tapos alanganing oras, either may sakit, may dadalhin sa ospital, o kaya ay manghihingi ng pera, tulong. Kaya hindi po ako nagbukas ng pinto. Wala akong lakas ng loob magbukas ng pinto. Dahil alam ko wala kaming pangtulong. Kaya sinilip ko lang muna sa bintana. Sino naman kaya ito? Wala na nga kaming bigas. Manghihingi pa ng tulong. Si Nanay Nori. Sabi niya, Pastor, galing kami sa Klaa. You know the story. Galing kami sa Klaa, napabili kami ng 2 kaban na bigas. At naisip, sabi ni Brother John, bakit 2 binili natin? Dadalawa naman tayo. Sabi niya, oo nga. Naisip namin, Pastor, na kayo ang bibigyan. Sabi ko, paano niyo po nalaman? Anong nalaman? Na wala na po kaming bigas. Ay, wala kaming alam, Pastor. God knows. God knows. I'm thankful for Tubuan family. At alam nyo, kaya hindi kami nagpalipat ng membership dahil kayo na mga kapatid namin sa Tubuan, lagi kaming nililibre ng entrance kahit dito, environmental fee, tuwing year end. Sa Laguna, libre din. Saan ka pa? Kaya kayo mga taga-Kubo side, at tabayanan nyo kung kailan kami mag-year end, ha? I'm just kidding. Pero ang ibig kong sabihin mga kapatid ko, napakasarap lang na mayroong family. Yes or no? Yes.
Pero mga kapatid ko, ang masaklap ding isipin, dahil sa ngayon, marami pong mga tao ang mas pinahalagahan ang mga bagay kaysa sa tao. Many people are actually loving things at hindi minamahal ang tao. Nakakalungkot isipin na maraming nag-away, naguhitan lang ng kaunti ang sasakyan na bago. Yes or no? Yes. Maraming nagbarilan sa daan, nasagi lang ng konti ang sasakyan. Pero tao, masagi ng konti, iiwanan pa. Hit and run. Yes. But the Lord is good, mga kapatid ko. Tayo po ay pinaalalahanan. Ayon po sa binasa ng ating kapatid kanina, medyo mabigat po yung terminolohiya. Mamaya ay, ang sabi po, ang hindi umiibig sa kanyang kapamilya ay masahol pa sa hindi mananampalataya. I have this quote from Mrs. White, Adventist Home, page 35. Para sa bawat isa sa atin, ang gawain natin para kay Jesus, ulitin ko po, ang gawain natin para kanino? Para kay Jesus, ay nagpapasimula sa ating mga sambahayan. Walang ibang lugar ng pagmimisyonero na mas mahalaga kaysa ating mga tahanan. Amen? Parang mahina. Ang gawain natin para kay Jesus ay nagpapasimula sa ating mga sambahayan. Walang ibang lugar ng pagmimisyonero na mas mahalaga kaysa ating mga tahanan. Siya ay nagpatuloy sa pagsulat na sinabing, hindi kayo tinawag ng Diyos upang pabayaan ang inyong sambahayan. Hindi ang Diyos gumawa sa ganong paraan ni hindi niya ito gagawin. Naalala niyo po, maraming busy dahil sa gawain, pero napabayaan ang pamilya. Ang sabi ni Ms. White, hindi tumawag ang Diyos sa atin para sa gawain at pabayaan ang ating pamilya at kailanman ay hindi niya ito gagawin. Kailanman ay hindi niya ito gagawin. So, bilang family coordinator, isa sa mga family coordinators ng ating Tubuan Church for this year, nais kong sabihin sa inyo, let us start mga kapatid ko sa ating pong pagtuturo sa ating mga pamilya. Wala pong perfect na tao, kaya po walang perfect na family. Pero pwede po tayong mag-grow together as a family. At nais kong imbitahan kayo na magsimula po sana tayo sa pinakapayak na maaari nating gawin. Si Roger Dudley kasi ay meron pong sinulat. Si Roger Dudley ay isang professor ng Andrews University. Ang sabi niya nung siya ay sumulat ng result ng kanilang research, sabi niya, alam niyo po ba na ang simpleng family worship, ang pagtatayo ng dambana ng ating Panginoon sa ating pong mga tahanan, na minsan ay nawala sa ating mga simbahan, kapag ka ito ay binalik, sabi niya, ayon sa pag-aaral, ay napakalaki ng nagagawa nitong tulong sa ating pamilya, sa ating mga anak, at sa ating simbahan. That includes our pamayanan. Yan ang kanyang sinabi. Ang payak, ang simpleng paggawa ng family worship na dapat ay nagsisimula sa ating mga tahanan, mga kapatid ko, ay dapat po nating ibalik anya upang ito ay magdulot ng pagbabago sa atin pong mga pamilya, sa ating simbahan, at sa ating mga pamayanan. Ngayong umaga ay meron po akong 5 bagay na nais i-share sa inyo upang ang ating pamilya ay maaring manatiling matatag, maaring manatiling naglilingkod, maaring manatiling nasa pananampalataya, at maaring nanatili sa pagkakaisa kung ito po ay ating gagawin. Lalahanin nyo, ang sabi kagabi, Pastor, kakain na po tayo sa oras na 11:30. So, magbibigay po ako ng 5. Dahil sa tingin ko, kakain po talaga tayo sa ganap na 11:30. Number 1, okay, para ang pamilya
ay patuloy na lumago, mayroong magandang samahan, matatag na panampalataya, patuloy na naglilingkod sa ating Diyos, at manatiling masayang nagsasama as family. Meron po akong mga prinsipyo at mga bagay na nais ibahagi sa inyo ngayong umaga, na ito po ay 5 lamang. Number 1, magtulungan. Ano po ang number 1? Magtulungan. Huwag niyo po masyadong pahirapin yung salitang magtulungan. Ano ba ang ibig sabihin ng magtulungan? Sa Bisaya ay but pasabot ato yung tabangan. Huwag na ikontra atong igsuon tabangan ato. Na tinabangay. Magtulungan. Pag may kaaway yung kapatid natin, pagtutulong-tulungan natin. Ganun ba yun? Kung may baon ang kapatid natin, pagtutulong-tulungan natin. Amen? Galing. Galing. Magaling kayong magbigay ng definition, pero hindi po yun. You know what is tulungan? Yes. Here's a story na nais ko pong ibahagi sa inyo. Ito po ay masusumpungan sa 1 Chronicles chapter 19 and verses 10 to 13. Wala akong panahon para basahin ito dahil sa request kagabi. Alam nyo na yung request. Ito po ay kwento ng magkapatid na si Joab at si Abisai. Sila po ay mga leaders ng military ng Israel nung si David po ay naging hari sa Israel. There was a time na nagkaroon po ng pag-alyansa ang maraming kingdoms para po talunin ang Israel. At alam nyo, nung nakahanda na ang mga sundalo ng nagkakaisang mga bansa, United Nations, kasi 3 kaharian po ata yun, 3 bansa. Nagkakaisa sila para talunin ng Israel, para labanan ng Israel. Ang Haring David ay nag-utos sa kanyang military commander, si Joab. Alam nyo ba ang sabi ni Joab kay Abisai na kanyang kapatid? Sabi niya, hahatiin natin ang ating grupo into 2. Ilang grupo? 2. Sabi niya, inyong haharapin itong grupo na ito, haharapin namin ang grupo na ito. Ito ang kanilang kondisyon. Ang sabi po ni Joab sa kanyang kapatid, kapag ka nakikita ninyo na kami ay matatalo na, tutulungan nyo kami. At kapag ka nakikita namin kayo na kayo ay matatalo na, tutulungan din namin kayo. Tayo ay magpakalalaki. Tayo ay magpakatapang para sa bayan ng ating Panginoon. Ang galing, ano? And you know the story. Nung nagkaroon na po ng totoong digmaan, ay hindi naman of course sila lang ang nakipaglaban, kasama nila ang Panginoon. Sila po ay nagtulungan at natalo po nila ang mga kaaway nila. Sabi ni Dwight Nelson, blessing shared is double blessing. Burden shared is half burden. Kapag ka naibahagi mo yung iyong pasanin, kalahati na lang ang pasan mo. Paano mo nasabi, Pastor? Marami na po nagpunta sa tubuan, hindi natin kilala. Hindi ko alam sa Kubo side. May mga napunta po sa tubuan at umiiyak. Uuwi po ako ng Visayas. Uwi po ako ng Mindanao. Namatayan po ako ng nanay. Hihingi po ako ng pamasahe. Alam nyo, Pastor Bermudez, Elder Nori, ay mag-a-appeal agad sa harap. Meron po tayong kapatid, nanghihingi. Bigyan po natin. Sumunod na trimestre, namatay uli yung namatay niya ng nanay. Nanghihingi na naman. Pero ang totoo, you know how I appreciate Tubuan Church? Pastor Dong, nung namatay ang ating kamanggagawa na si Sir Barret. Hindi ko kailangan ikwento sa inyo. Pero hindi na ako ang pastor sa Tubuan. Ako ay ultimong member ng Tubuan na nandoon din. But I saw how gaano kayo kabuti sa kanilang family. At alam kong si Ma'am Elaine ay natuwa. And she was comforted in the family. The pastor was there all the time.
na pinangunahan ang programa. Ang mga kapatid ay nandoon. Alam nyo, nagtaka nga ako sa tubuan eh. Kayo yung nag-serve ng pagkain halos gabi-gabi. Pero hindi nyo naman kamag-anak si Sir Barry. Hindi ba? Alam ko mga kapatid ko, hindi ko kamag-anak si Sir Barry, ikaw manggagawa ko. Pero alam nyo, I really appreciate. Hindi man, alam ko nagpasalamat ang pamilya ni Sir Barry sa inyo, sa Tubuan Church, sa atin. Pero nais kong sabihin sa inyo, I learned something doon sa ginawa ng Tubuan Church sa pamilya ni Sir Barry. Hindi ko na ilalayo yung mga karanasan. Alam kong gumaan ang kanilang pakiramdam dahil sa ginawa ninyong tulong sa kanilang family. At ako po ay masaya na kabilang sa iglesyang ito. Number 2, magpatawaran. Ano ang number 2? Magpatawaran. Ibulong nyo sa katabi nyo, magpatawad ka na. Oh. Number 1, magtulungan. Number 2, magpatawaran. Itong si Brother Daryl, mahilig sa basketball. Ako ay niyaya mag-basketball, alanganin na po yung oras. Kasama yung trupa namin. Hindi ko alam actually kung kasama siya, pero trupa nila yun eh. Trupa pala namin. Nagpunta kami sa Munting Ilog, walang laro. Sa SSD, walang laro. Nagpunta kami sa Blessedville. Alam nyo anong oras kami nakauwi? 11:30 na ng gabi. Kunyari, wala dito yung asawa ko. Hindi po ako binuksan. Natulog po ako sa sasakyan. At alam nyo, hindi po siya kumibo nung kinaumagahan, Pastor Puentes. Si Daryl talaga ang dahilan. Alam nyo, hindi po ako mapakali na isang araw, 2 araw, parang galit pa rin yung asawa ko. Sabi ko, yakapin ko kaya ito. At hindi ko po siya pinaalpasan hanggang sa hindi niya ako kinibok. Bakit ba hindi tayo magpatawaran? A story. Alam niyo ang story ni Jacob. Hindi ko nababasahin. Magaling naman kayo sa story. Si Jacob ay napalayo sa kanyang family dahil sa kanyang kagagawan. Nilinlang niya si Isaac, pati dinaya niya si Esau, di ba? Anong sabi ni Isaac sa kanya? Ang balahibo mo ay parang si Esau. Pero ang iyong boses ay parang si Jacob. Sabi niya, si Esau ako eh. Ikaw ba talaga? Oh, I'm Esau talaga. Pero ang bilis mo namang makahuli. Sabi niya, siyempre. Sabi sa'yo, pa ako na good ni. Ang bilis mo namang makahuli. Eh, alam ko naman matagal manghuli sa kagubatan. Bakit ang bilis mo? Sabi niya, alam na this. Kaya kumain ka na at bendisyonan mo na ako. You know the story. Dinaya ang kanyang tatay, dinaya din ang kanyang kapatid. Umalis siya. At dinaya din siya. Alam niyo ang mga mandaraya, minsan nadadaya din. Kaya kung nag-iisip kayong mandaya, wag na kasi madadaya din. Sa paglipas ng panahon, siya po ay dahil sa pandaraya sa kanya, gusto niya nang umuwi at sabi ng Panginoon ay umuwi na siya sa kanyang lupain. At alam nyo ba, na sila ay magpanalubong ni, paano nyo tatawagin si Esau? Sa amin kasi sa Bisaya, Esau eh. Esau din. Dito kasi sa Katagalugan, kinakain si Esau. Di ba? Yes. Alam nyo, takot na takot si Jacob, but God changed him and his name and his destiny. How do you like that? Binago siya ng Panginoon ang kanyang pangalan at ang kanyang kinabukasan at siya ay pinatawad ng Diyos. Alam nyo ba? Alam nyo ang kwento mga kapatid ko na siya po ay nagpadala ng advance party dahil takot nga siya sa kanyang kuya. At alam nyo, nung dumating ang kuya niya, ang sabi ng kuya niya, para saan Jacob itong mga pinauna mo? Dami mong pakulo ah. Wala pa namang year-end party. Ang sabi ni Jacob, sabi ng kanyang kuya, ayaw ko yang tanggapin, marami din ako sa bahay. Sabi ng Jacob, kuya, hindi po pwede. Hindi po pwede kuya dahil alam mo, kailangan mo talaga iyang tanggapin. Alam niyo ang sabi ni Jacob, kuya, tanggapin mo.
Dahil nung nakita ko ikaw, na masaya at pinatawad ako, ay para kong nakita ang mukha ng Diyos. Amen? Mga kapatid ko, kung gusto nyo makita sa inyo ang mukha ng Diyos, magpatawad. Kaya kung gagabihin man sa basketball o saan man, magpatawad lang. Amen? Hindi po ako umaapila. This is not court of appeal. Pero kung ang mga misis ay gumastos din ng sobra sa budget, magpatawad lang din. Amen? Parang tawa lang kayo ng tawa, ayaw niyong umamin. Parang yung sinasabing sumusubra talaga ang mga misis sa budget. Sabi ni Jacob, alam niyo, gusto ko yung sinabi ni Jacob. Sabi niya, tanggapin mo lang yung ibinibigay ko sa iyo kahit marami ka, because when I saw your faith, I saw the face of God. Kapag nakita pala natin ang mukha ng Diyos, makakasumpong tayo ng kapatawaran. At kapag pala tayo ay nagpapatawad, nakikita sa atin ang imahe ng Panginoon. Patawad po more. Kaya kung meron ba kayong hindi napatawad, patawarin nyo na. Bulungan nyo yung katabi nyo, magpatawad ka. Walang bumulong, kaya hindi ko narinig. Number 3, mangagdalahan ng pasanin. Apostle Paul says in Galatians 6 verse 2, carry each other's burden and so fulfill the law of God. Mangagdalahan kayo. Alam nyo, natutuwa ako dahil pag may birthday, ang dami-dami. Kahit maulan, pag may dibo, ang dami-dami. Pero pag patay at maulan, kapag ka may sakit at kailangang ipanalangin at i-anoint, wala masyadong napunta. Pero kapag kadibo at sa kaunang taon, 1 year and 7-year-old, ang daming napunta. May bit-bit pang kapitbahay. Ang galing, no? Pero mga kapatid ko, ang sabi ng Biblia, mangagdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa and so fulfill the law of God. Gusto nating tuparin ang kautusan ng Diyos. Isa sa mga sinabi, manatili tayong masaya at nagsasamang nagkakaisa. Atin pong tulungan ang bawat isa na ating mga kapatid. Number 4, second to the last, magmahalan. Ano daw ang sabi? Magmahalan. Ano ang number 1? Ulitin nga natin. Number 1 ay magtulungan. Number 2, magpatawaran. Number 3, mangagdalahan ng pasanin. Number 4, magmahalan. Ay, mahal ko naman. Alam niya na yan. Alam niya na yan. Pero alam niyo ba, ito po yung sabi ni Jesus. John 13:34 and 35. Ang sabi niya, mga kapatid ko, ang paraan nung sinabi niyang magmahalan kayo sa isa't isa, meron pong paraan. Ang sabi niya, kung paano ko kayo inibig. Sabi nila, huwag mo akong i-compare sa ex mo. Galing, no? Kasi iba ako. Every individual is unique. O, di ba? Pero mga kapatid ko, sa pagmamahal sa kapwa, sa pagmamahal sa kapatid, ang sabi po, ang pamantayan ay ang pagmamahal na ginawa ng ating Panginoon. Number 1, minahal niya sila ng lubusan. Minahal niya sila ng may kasamang sakripisyo. Number 3, minahal niya sila hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Ganon nagmahal ang ating Panginoong Hesus. At sa ganung paraan, inutos niya na tayo ay magmahalan. I have 2 minutes na lang. 11:30 na. Number 5, and let God rule over you. Totoo na sa ating pamilya sa Tubuan ay meron po tayong pastor. Totoo na mayroon po tayong Cavite Mission at mayroon pong leaders. Totoo na mayroon po tayong mga elders, mga deacons, may mga leaders tayo sa atin pong churches. Pero mga kapatid ko, here's a very good example from Gideon. Si Gideon ay pinili ng Diyos.
Ang unang pinagawa kay Gideon, mga kapatid ko, bakit ko siya napili? Dahil ang unang pinagawa kay Gideon, mga kapatid ko, ay wasakin ang altar ng mga Diyos-Diyosan, mismo ng kanyang tatay at ng kanilang community. At hindi lang wawasakin yung mga altars ng Diyos-Diyosan ni Baal at yung tinatawag na Asherah pole, mga kapatid ko, kundi ang utos ng Panginoon, pagkatapos na wasakin ang altars ng mga Diyos-Diyosan, itatayo ang altar ng Panginoon. Wonderful story. Wonderful story. Today, sa ating mga tahanan, meron tayong kinakaharap na altar na kung minsan ay mas mahaba pang panahon kaysa sa ating family worship. Yung altar na tinatawag na colored, hindi na black and white. Doon tayo nakaharap, minsan mas matagal pa kaysa sa Biblia. Hindi ba? Minsan naman yung mga altar na yun ay portable. Portable. Nalalagay sa bulsa, nalalagay sa bag. At kahit nasa bus tayo, kaya din natin siyang tingnan. Yes or no? Yes daw. Kayo ang galing mo. Ang sabi ng Panginoon, pull it down. Pero hindi po siya nagtapos. Ang sabi niya, magtayo din ng altar para sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang mga altars. Nakakumpetensya ng altar ng Panginoon sa ating mga buhay at sa ating pamilya. Pero po ang panawagan ng Panginoon kay Gideon could be a panawagan for all of us today. Atin pong sirain, gibain ang mga altars na kakumpetensya ng altar ng Panginoon. Pull them down and build the altar of God. Nanalo ang Israelites sa panguna ng hukom na si Gideon at sila ay nagtagumpay dahil sa ating Panginoon. At isang araw, sabi ng mga Israelita kay Gideon, pagharian nyo kami. Dito po ako magtatapos. Sabi niya, ikaw na ang magiging hari namin. Pangunahan mo kami, magiging hari ka na namin. Ito ang sabi ni Gideon. We have leaders, they could lead us, mga kapatid ko. Pero I like how Gideon responded to the Israelites. Sabi niya, Judges chapter 8 and verse 22 and 23. Here's the appeal. Then the Israelites said to Gideon, be our ruler. You and your son and your grandson will be our rulers. For you have rescued us from Midian. Judges 8 verse 23. But Gideon replied, I will not rule over you, nor will my son. The Lord will rule over you. Hindi po kaming mga pastor, hindi po ang ating mga elders, Pubuside Church and Tubuan Adventist Church. Let God rule sa ating mga buhay at pagharian niya ang ating mga pamilya. Sa ganung paraan, kakayanin nating number 1, magtulungan. Number 2, magpatawaran. Number 3, mangagdalahan. Number 4, magmamahalan. Why? Dahil tayo po ay pinaghaharian ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dear God, salamat po na binigyan nyo kami ng ilang practical lessons mula sa mga stories from the Bible. How you have helped their families. How you have supported and rescued the family of Jacob sa kanilang panahon. How you have been so gracious to them. O Lord, tulungan nyo kami na maging katulad ni Gideon. Maging hangarin namin ng aming mga buhay, ang aming mga pamilya, ang amin pong mga simbahan na kinaaniban ay nanasain namin na paghaharian ninyo. Kung sa gayon, ang mga bagay na nararapat naming gawin ay aming magagawa. Iibigin namin ang aming mga kapamilya at gagamitin ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Na ngayon karamihan ay iniibig ang mga bagay at ginagamit ang kapwa. Dear God, tulungan nyo kaming magmahalan sa isa't isa. Magtulungan, magdalahan at magpatawaran sa pangalan ni Jesus.
po sa ating closing song. Tayo po'y tumayo. Kantahin natin ang Give Thanks. Mangyari po nawa na sa pamamagitan ng inyong sapat na biyaya. Ng bawat isa, kilala nyo kami, Panginoon, higit sa bawat isa sa amin. Kaya kami po ay nagsusuko ng aming sarili, 10 ng aming mga sambahayan sa inyo. Pagpalain nyo kami, patawarin nyo kami, pagharian nyo ang aming pamilya at ang aming iglesia sa pangalan ni Jesus. Amen.